Inakala ng lahat na patay na siya sa isang planadong aksidente ng sariling asawa. Ngunit nabuhay si Amelia at bumalik bilang Isabela upang pasukin ang imperyo ng lalaking sumira sa kanya. Ginawa niyang sandata ang sakit. Unti-unting ibinubunyag ang mga madidilim na pandarayang matagal nang nakatago. Ngunit sa oras na mabunyag ang buong katotohanan, sapat ba ang paghihiganti upang maghilom ang sugat ng kanyang puso? Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal ang unang gumising sa diwa ni Amelia. Kasunod nito, ang marahas na pag-uga ng sinasakyan, isang malagim na sayaw ng kamatayan sa gitna ng kalsada. Ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang noo ay hindi niya pinansin. Ang sakit sa kanyang mga braso at binti ay tila manhid. Isa lang ang pangalang namutawi sa kanyang isipan. Gabriel, ang asawa niya. Ang lalaking pinangakuan niyang sasamahan habang buhay. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit isang nakakasilaw na liwanag lamang mula sa sirang headlight ang kanyang nakita, kasama ng makapal na usok na pumupuno sa loob ng kotse. Amoy na susunog na goma at gasolina. Ang pamilyar na pabango ni Gabriel ay nalunod sa amoy ng trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, sa pagitan ng mga sirena ng ambulansya na papalapit, isang boses ang narinig niya. Boses ni Gabriel, puno ng pagkasindak at desperasyon. Tulong! Tulungan niyo kami! Isang katiting na pag-asa ang sumilay sa puso ni Amelia. Buhay siya. Buhay ang kanyang asawa. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit ang kasunod na sinabi nito, ang siyang unang yupi sa kanyang puso, mas masakit pa sa anumang sugat na natamo ng kanyang katawan. Si Sofia! Unahin niyo si Sofia! Nandito siya sa passenger seat! Bilisan niyo! Sofia, ang pangalang iyon, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng mga rescue team na pilit binubuksan ang pinto ng kotse. Hindi siya si Sofia. Siya si Amelia, asawa ni Gabriel. Bakit si Sofia ang hinahanap nito? Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan. Dinala siya sa isang stretcher. Ang huli niyang nakita, bago siya tuluyang nilamon ng dilim, ay ang mukha ni Gabriel, nakatingin hindi sa kanya, kundi sa babaeng inilalabas mula sa kabilang panig ng sasakyan. Ang pagising ni Amelia ay hindi sa yakap ng kanyang asawa, kundi sa malamig na paligid ng isang ospital. May kung anong tubo sa kanyang bibig na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay may kasamang matinding kirot sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang tunog ng heart monitor sa kanyang tabi. Patunay na buhay pa siya. Ngunit bakit parang mas gugustuhin pa niyang hindi na nagising? Dahan-dahan niyang sinubukang imulat ang kanyang mga mata, ngunit nanatili itong bahagyang nakapikit. Mula sa siwang na yon, nakita niya si Gabriel na nakatayo malapit sa bintana. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay pamilyar, ngunit ang lamig nito ay dayuhan. Yes, ma. The situation is under control. Oo, pareho silang nasa ospital. Si Sofia, she's stable. Minor injuries lang. Pero si Amelia, malubha. May sandaling katahimikan. Narinig ni Amelia ang pagbuntong hininga ni Gabriel. Hindi, ma. This could be a good thing. Kapag nawala na ang problema, lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta sa akin. Ang proyekto walang hanggan ay magiging sa akin na lang nang walang anumang tanong. Problema. Ganoon na lang pala siya ngayon. Isang problema na kailangang mawala. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Mas malalim at mas masakit. Ang babaeng buong pusong nag-alay ng kanyang talino, ng kanyang oras, ng kanyang buong pagkatao para sa tagumpay ng lalaking ito, ay isa lamang palang balakid. Pinilit niyang manatiling kalmado. Pinilit niyang isipin na baka mali lang ang kanyang narinig. Ngunit ang pag-asang yon ay tuluyang namatay nang ibaba ni Gabriel ang telepono at lumapit sa kama.
kung saan nakahiga ang walang malay na si Sofia na nasa kabilang bahagi lamang ng kwarto. Hinawakan ni Gabriel ang kamay nito, ang parehong kamay na humahawak sa kanya tuwing gabi. Sofia, my love, gumising ka na. Bulong nito, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Amelia para sa kanya. I'm so sorry. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. Naramdaman ni Amelia ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pilit na kumawala mula sa gilid ng kanyang mata, dumaloy sa kanyang sentido. Nagpatuloy si Gabriel sa pag-aakalang ang asawa niya ay mahimbing na natutulog at walang naririnig. Si Amelia, she's the genius, I know. Utak niya ang walang hanggan. Pero ako ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Pangalan ko ang nakatatak doon. Pagod na akong laging nasa likod ng anino niya, Sofia. Sa'yo ko lang nararamdaman na ako. Ako si Gabriel, hindi lang asawa ng magaling na si Amelia Reyes. Ang bawat salita ay isang pag-amin, isang pagtatapat na sumisira sa pundasyon ng buhay na kanilang binuo. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa lamang palang kasinungalingan. Ang pagsasakripisyo niya ay ginamit lamang para sa pansariling ambisyon nito. Nang gabing iyon, sa loob ng malamig na kwartong iyon, namatay ang puso ni Amelia. Ngunit isang bagong damdamin ang isinilang mula sa abo nito. Isang malamig at matalim na galit. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging mahina. Kung para kay Gabriel ay isa lamang siyang problema. Kung ganoon ay bibigyan niya ito ng solusyon. Tumingin siya sa heart monitor na nagpapakita ng mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay, na ngayon ay malambing na hinahaplos ang buhok ng ibang babae. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para muling mabuhay, kailangan munang mamatay ni Amelia Reyes. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Dahan-dahan, ngunit may buong determinasyon. Bawat galaw ay isang pagsubok, ngunit ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hinawakan niya ang tubo na nakakabit sa kanyang bibig, ang makinang nagpapanatili sa kanya sa mundong ito ng kasinungalingan. Isang huling tingin kay Gabriel, isang huling paalam sa kahibangang minsan niyang tinawag na pag-ibig. At pagkatapos, sa isang mabilis at tiyak na paghatak, inalis niya ito. Ang mahinang tunog ng heart monitor ay biglang napalitan ng isang nakabibinging, tuloy-tuloy na tunog. Isang tuwid na linya ang gumuhit sa screen, hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata, at ang simula ng isang malagim na paghihiganti. Ang unang pumasok sa isip ni Amelia ay katahimikan. Isang katahimikang kabaligtaran ng nakabibinging tunog ng flatline na huli niyang narinig. Walang ingay ng mga makina, walang nagmamadaling yapak ng mga nurse, walang pamilyar na amoy ng antiseptiko. Sa halip, ang hangin ay malinis at ang tanging naririnig niya ay ang mahina at ritmikong pagtibok. Hindi mula sa isang monitor, kundi mula sa loob ng kanyang sariling dibdib. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi puting kisame ng ospital ang kanyang nakita, kundi isang eleganteng kisame na gawa sa kahoy. Nakahiga siya sa isang malambot na kama, hindi sa matigas na higaan ng ospital. Nasaan siya? Ito ba ang kabilang buhay? Isang purgatorio kung saan kailangan niyang harapin ang mga alaala ng isang buhay na puno ng kasinungalingan? Mabutit gising ka na. Isang kalmadong boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Mula sa isang silyon sa gilid ng silid, isang lalaking nakasuot ng simpleng damit, hindi uniforme ng doktor, ang tumayo at dahan-dahang lumapit. Mayroon itong mga matang seryoso, ngunit may bahid ng awa.
Sinubukan ni Amelia na magsalita, ngunit isang ubo lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nanunuyo ito at may kaunting kirot. "Huwag mo munang pilitin ang sarili mo," sabi ng lalaki. Iniabot sa kanya ang isang baso ng tubig. Tinulungan siya nitong bumangon ng bahagya para makainom. "Ako si Dr. Rafael De Leon. Ako ang nag-asikaso sa'yo sa ospital." "Dr. De Leon?" Ang pangalan ay hindi pamilyar, pero ang mas mahalaga. "Paano?" Hirap niyang tanong. "Ang makina. Tinanggal ko." Tumango si Rafael, tila inaasahan na ang tanong na yon. "Ginawa mo nga. At sa mata ng lahat. Sa mata ng batas. At lalo na sa mata ni Gabriel Montenegro. Patay ka na, Amelia Reyes." Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa pagbangga ng kotse. Patay na siya. Ang pagkataong binuo niya sa loob ng 30 taon, ang pangalang minsan niyang ipinagmalaki, ay isa na lamang alaala. Bakit mo to ginawa?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito at takot. Huminga ng malalim si Rafael bago nagsalita. "Narinig ko ang pag-uusap ninyo ng asawa mo sa telepono, o mas tamang sabihing ang pag-uusap niya sa kanyang ina. Narinig ko kung paano kanya tinawag na problema. At nakita ko kung paano niya hinawakan ang kamay ng babae niya habang ikaw ay nag-aagaw buhay." Isang imahe ng pagtataksil ang muling sumariwa sa isipan ni Amelia at kasabay nito ang pagkirot ng kanyang puso. "Nang makita kong tinanggal mo ang iyong life support," pagpapatuloy ni Rafael, "alam kong may dalawang pagpipilian. Hayaan kang mamatay tulad ng gusto mo o bigyan ka ng pagkakataong gusto mo talaga, ang makatakas." Kasabay ng pagdating mo sa ER, may isang biktima ng hit and run na idineklarang dead on arrival. Walang pagkakakilanlan. Sa gitna ng kaguluhan, pinalitan ko ang inyong mga medical chart. Ang katawan niya ang inilibing bilang si Amelia Reyes. Ikaw ang binigyan ko ng bagong simula. Isang bagong simula. Ang mga salitang yon ay dapat magbigay ng pag-asa. Ngunit para kay Amelia, ito'y parang isang sumpa. Isang buhay na walang pangalan, walang nakaraan, walang kinabukasan. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang yelong dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. "Saan ito?" tanong niya. Inililibot ang tingin sa silid. Isa itong pribadong rest house, malayo sa ingay ng syudad. "Isang ligtas na lugar," sagot ni Rafael. "Dito ka pwedeng magpagaling at mag-isip." Inabutan siya nito ng isang salamin. "May kaunting pagbabago sa iyong muka dahil sa mga operasyong kinailangan para ayusin ang pinsala ng aksidente. Hindi na gaanong kapansin-pansin, pero sapat na para hindi ka makilala sa unang tingin." Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang inaabot ang salamin. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay siya, pero hindi siya. Ang mga mata ay pareho, mga matang puno ngayon ng pait at sakit. Ngunit may mga peklat na manipis sa kanyang noo at gilid ng labi, bahagyang nag-iba sa korte ng kanyang mukha. Ito ang mukha ng isang estranghero, ang mukha ng isang babaeng namatay at muling nabuhay. Ang pagkatao ni Amelia Reyes ay tuluyan ng inilibing, hindi sa ilalim ng lupa, kundi sa likod ng bagong mukhang ito. Ibinalik niya ang salamin kay Rafael at isang luha na naman ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng walang hanggang kawalan. "Anong gusto mong mangyari ngayon?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay banayad. "Maaari kang magsimula muli sa ibang bansa. Mayroon akong mga kakilala na pwedeng tumulong. Kalimutan mo na ang lahat." O, nagantay si Amelia sa kasunod na sasabihin nito. "Maaari kang bumalik at kunin ang nararapat sa'yo." Ang alok ay parang isang laso na may kasamang pangako ng matamis na lunas, paghihiganti. Sa isang iglap,
Ang lahat ng sakit at pagdurusa ay nag-apoy. Ngunit sapat ba yun? Ano pa ang babalikan niya? Tila nabasa ni Rafael ang kanyang pag-aalinlangan. Kinuha nito ang remote control at binuksan ang telebisyon sa isang news channel. At doon, sa screen, nakita niya ang sarili niyang libing. Ang mga bulaklak, ang mga taong nakaitim, ang malungkot na musika. At sa gitna ng lahat, si Gabriel Montenegro, ang nagdadalamhating biyudo. Nakasuot ito ng itim na suit. Ang kanyang muka ay larawan ng perpektong kalungkutan habang binabasa ang eulogy para sa kanyang pinakamamahal na asawa. Si Amelia, siya ang aking ilaw, ang aking lakas, sabi ni Gabriel sa harap ng mga kamera habang pinupunasan ang isang pekeng luha. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy kung wala siya. Naramdaman ni Amelia ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Isang kasuklam-suklam na pagtatanghal. At para dagdagan pa ang insulto, sa tabi ni Gabriel ay nakatayo si Sofia Diaz. Umiiyak din ito, nakahawak ng mahigpit sa braso ni Gabriel na para bang siya ang tunay na naulila. Isang biyudang hindi pa man namamatayan ng asawa. Ang tanawing iyon ang nagpuno sa baso. Ang apoy ng galit sa loob ni Amelia ay sumiklab. Tinupok ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan at sakit. Ang babaeng nasaktan ay nawala na. Ang isinilang ay isang bagong nilalang na may iisang layunin. Pinatay niya ang telebisyon. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat ngayon. Puno ng isang desisyong hindi na mababago. Tumingin siya ng diretso kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Wala nang bakas ng luha. Tulungan mo akong makapasok sa Montenegro Corporation. Ilang buwan ang lumipas. Ilang buwan ng masusing pagpaplano, pisikal na pagpapagaling, at emosyonal na pagpapatigas ng puso. Sa tulong ni Rafael, ang pagkatao ni Amelia Reyes ay tuluyan ng inilibing at mula sa kanyang abo, isinilang si Isabela Cruz, isang babaeng may bagong pangalan, bagong kasaysayan, at isang resume na perpektong ginawa para sa iisang layunin. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal, ang punong tanggapan ng Montenegro Corporation. Ang gusaling minsan niyang tinuring na pangalawang tahanan, isang testamento sa kanyang mga pangarap at pagsisikap, ay isa na ngayong teritoryo ng kaaway. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang suot niyang itim na blazer at pantalon ay nagbibigay sa kanya ng propesyonal na anyo. Ngunit sa ilalim nito, ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabanta ang digmaan. Ito na yon, ang unang hakbang sa kanyang paghihiganti. Pagpasok niya sa lobby, ang lamig ng aircon at ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ay tila isang sampal mula sa nakaraan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Doon sa may coffee shop kung saan sila unang nag-date ni Gabriel. Ang elevator kung saan niya unang ipinakita rito ang blueprint ng proyekto walang hanggan. Ang reception desk kung saan laging may mga bulaklak na naghihintay para sa kanya tuwing anibersaryo nila. Kinailangan niyang supilin ang lahat ng yon. Hindi siya si Amelia, siya si Isabela, isang highly skilled financial analyst mula sa Cebu na naghahanap ng bagong hamon sa Maynila. Iyon ang kwento niya. Iyon ang dapat niyang paniwalaan. Ang unang yugto ng panayam ay isinagawa ng technical team. 5 lalaki na may mga seryosong muka ang humarap sa kanya. Binabato siya ng mga tanong tungkol sa predictive algorithms, quantum data encryption, at market volatility. Inaasahan nilang masusukol siya. Ngunit ang hindi nila alam, ang kausap nila ay ang mismong arkitekto ng sistemang kanilang pinoprotektahan. Saglit pa lang, ang kanilang mga pagdududa ay napalitan ng pagkamangha. Hindi lamang niya sinasagot ang kanilang mga tanong.
Binibigyan niya sila ng mga solusyon sa mga problemang hindi pa man nila nababanggit. Ang bawat sagot niya ay matalas, detalyado, at may kumpiyansa. Impressive, Miss Cruz, sabi ng pinuno ng panel, isang matandang lalaki na halatang namangha. Parang kabisado mo ang bawat sulok ng aming sistema. I'm a quick study, sir, sagot ni Isabela. Isang maliit at kontroladong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Nang matapos iyon, dinala siya sa isang mas malaking silid. Ang final interview. Habang naghihintay, naramdaman niya ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil alam niya kung sino ang makakaharap niya ngayon. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang isang babaeng may tindig ng isang reyna. Si Leticia Montenegro, ang kanyang dating biyenan, ang ina ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Walang nagbago rito, ang buhok na laging maayos, ang mamahaling damit, at ang mga matang kayang tumagos sa kaluluwa ng sinuman. Miss Isabela Cruz, sabi ni Leticia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Umupo ito sa kanyang harapan. The technical team seems to be very impressed with you. Pero ang tanong ko ay, simple lang. Sa dinami-rami ng kumpanya, bakit ang Montenegro Corporation? Ito ang tanong na pinaghandaan ni Isabela. Dahil naniniwala ako sa potensyal ng proyekto walang hanggan, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. It's revolutionary. At naniniwala akong sa tamang pangangalaga. Kaya nitong baguhin ang buong industriya. Gusto kong maging bahagi niyan. Pinagmasdan siya ni Leticia. Ang mga mata nito ay naniningkit. Sinusuri ang bawat kilos niya. You speak with so much passion. Para bang ikaw mismo ang gumawa sa proyektong yun? Naramdaman ni Isabela ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito ipinahalata. I am passionate about my work, Mrs. Montenegro, at nakikita ko ang henyo sa likod ng proyektong ito. Nagpatuloy ang palitan ng mga tanong. Bawat isa ay tila isang patibong, isang pagsubok sa kanyang pagkatao. Ngunit nanatiling matatag si Isabela, sinasagot ang lahat, gamit ang kwentong binuo nila ni Rafael. Sa huli, tumayo si Leticia. Makakatanggap ka ng tawag mula sa HR department sa loob ng 24 na oras. Iyon lang. Walang kasiguraduhan, walang emosyon. Nakahinga lamang ng maluwag si Isabela nang makalabas siya ng silid na yon. Pakiramdam niya ay tumakbo siya sa isang marathon. Nagawa niya. Nalagpasan niya ang pinakamahirap na pagsubok. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalayan ang lalaking naglalakad ng mabilis mula sa kabilang direksyon. Nabunggo sila. Ang mga papel na hawak ng lalaki ay nagkalat sa sahig. Ang cellphone o ni Isabela ay tumilapon mula sa kanyang kamay. I'm so sorry, sabay nilang sabi. Nang yumuko si Isabela para kunin ang kanyang telepono, ang kanyang kamay ay nagkasabay sa kamay ng lalaki. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na kuryente na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. At ang kanyang mundo ay huminto. Si Gabriel. Mukha itong pagod at mas matanda ng ilang taon. May mga guhit ng stress sa gilid ng mga mata nito. Ngunit ito pa rin ang parehong mukha na minsan niyang minahal ng buong puso. Ang parehong mukha na nakita niya sa kanyang mga bangungot. Miss, pasensya ka na talaga, sabi ni Gabriel. Tinutulungan siyang tumayo. Hindi nagsalita si Isabela. Itinago niya ang kanyang mukha. Umaasang hindi siya nito mapapansin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at akmang aalis na. Sandali, pigil ni Gabriel. Huminto si Isabela ngunit hindi lumingon. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong nito. Tumango lang siya bilang sagot. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumabara, ngunit hindi pa rin siya binitawan ni Gabriel. May kung anong pagtataka sa boses nito nang muli itong magsalita. Pinilit siya nitong humarap.
Tinitigan siya ni Gabriel ng maigi. Ang mukha niya ay iba. Ang buhok niya ay iba. Pero may isang bagay. Nagkita na ba tayo dati? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang noo ay nakakunot sa malalim na pag-iisip. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Pamilyar ang iyong mga mata. Mayroong multo sa loob ng Montenegro Corporation. Hindi ito isang multong nakikita o naririnig, kundi isang multong digital. Isang anino sa loob ng sistema na pilit sinisira ang lahat ng pinaghirapan ni Gabriel Montenegro. Ano na namang problema? Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room. Ibinagsak niya ang kanyang palad sa makintab na lamesa, sapat para manginig ang mga water pitcher sa ibabaw nito. Pangatlong beses na nating pinag-uusapan ang glitch na to. Isang buwan na tayong pabalik-balik sa parehong issue. Ang technical team na nakaupo sa paligid ng lamesa ay napayuko. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang proyekto. Walang hanggan ang pinakamahalagang asset ng kumpanyang ito. Patuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pagkainis. Pero paano natin ito ibebenta sa mga investor kung ang sarili nating sistema ay hindi natin mapagkatiwalaan? Anong silbi ng isang predictive algorithm kung mali-mali ang data na ibinibigay nito? Pagkatapos ng pagkamatay ni Amelia, ipinagpatuloy ni Gabriel ang proyekto. Itinanghal niya ang sarili bilang bagong pinuno, ang henyo na magdadala sa pangarap ni Amelia sa katuparan. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ang katotohanan ay unti-unti siyang nilulunod. Ang algorithm ay nagiging hindi matatag. May mga error na lumalabas na walang sino man sa kanyang team ang kayang ayusin. Ang sistema ay parang isang katawan na nawalan ng kaluluwa. At alam ni Gabriel kung sino ang kaluluwang iyon. Sir, lakas loob na sabi ng pinuno ng team, sinubukan na po namin ang lahat. Ang code, masyadong komplikado. May mga bahagi nito na tanging si Ma'am Amelia lang po ang nakakaintindi. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay parang isang dagang biglang tumusok sa kanyang dibdib. Isang halo ng inis at guilt. Huwag ninyong banggitin ang pangalan niya. Malamig na utos ni Gabriel. Hanapan niyo ng solusyon. Iyon ang trabaho ninyo. Tumayo siya at lumabas ng silid. Iniwan ng isang tensyonadong katahimikan. Sa kanyang opisina, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang araw. Isang babae. Ang bagong hire na si Isabella Cruz. Mula nang magkasalubong sila sa pasilyo, hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Ang mga mata nito, may kung anong pamilyar sa mga yon. Isang lalim, isang talino, at isang kalungkutan na minsan na niyang nakita. Kalokohan, bulong niya sa sarili. Guni-guni mo lang yan, Gabriel, epekto ng stress at pagod. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Binuksan niya ang kanyang computer at inaccess ang live feed mula sa mga security camera. Ipinokus niya ang isang camera sa R&D department, sa desk ng bagong empleyado. Nandoon si Isabella, seryosong nakatutok sa kanyang monitor. Ang paraan ng kanyang pag-upo, ang postura ng kanyang likod, ang paraan kung paano niya isinusuklay ang kanyang buhok gamit ang daliri kapag nag-iisip ng malalim. Lahat ay parang multo ng nakaraan. Pinanood niya ito ng halos kalahating oras. Ang bawat kilos ni Isabella ay tila isang anino ni Amelia. Parang nanonood siya ng isang pamilyar na sayaw na isinasayaw ng ibang tao. At pagkatapos ay nangyari iyon. Kinuha ni Isabella ang isang ballpen mula sa kanyang desk. Habang binabasa ang isang komplikadong report sa screen, sinimulan niyang itap ang dulo ng ballpen sa kanyang mesa. Hindi basta-bastang pagtap. Mayroon itong particular na ritmo. Tap, tap. Tap, tap, tap. Tap. Biglang nanigas si Gabriel.
Ang tunog na yon, ang ritmong yon, dinala siya nito pabalik sa nakaraan. Sa mga gabing ginagabi sila ni Amelia sa opisina para buuin ang walang hanggan. Ganoon na ganoon ang ginagawa ni Amelia kapag nahihirapan siya sa isang problema. Isang maliit na ugali na siya lang ang nakakaalam. Tap, 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 tap. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng nangiti ni Amelia kapag sa wakas ay nalutas na niya ang code. Hindi. Imposible. Patay na si Amelia. Siya mismo ang nag-asikaso ng libing nito. Ngunit ang pagdududa ay nakatanim na. Isang makating pakiramdam na hindi niya kayang basta na lang kamutin. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya itong subukan. Tumayo siya at naglakad papunta sa R&D department. Ang lahat ay bumati sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Miss Cruz, sabi niya nang makarating sa desk ni Isabela. Nagangat ng tingin si Isabela. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nakita ni Gabriel ang isang saglit na pagkabigla sa mga mata nito bago ito nawala. Sir Montenegro, magalang niyang sagot. Mayroon akong ipapagawa sa'yo, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay seryoso. May isang particular na module sa core system ng walang hanggan na patuloy na nagkakaroon ng data corruption. Module 7B, tingnan mo kung kaya mong ayusin. Narinig niya ang mahinang bulungan mula sa ibang mga empleyado. Ang Module 7B ay ang pinaka-notorious na bahagi ng sistema. Ito ang ghost in the machine. Isang taon na nilang sinusubukang ayusin iyon, ngunit walang sino man ang nagtagumpay. Tanging si Amelia lamang ang nakakaintindi sa lohika sa likod nito. Ito ang kanyang pain. Ito ang kanyang pagsubok. Kung si Isabela Cruz ay isang ordinaryong analyst lang, babagsak siya rito. Ngunit kung siya ay iba, sige po, sir, sagot ni Isabela nang walang anumang pag-aalinlangan, tila hindi nababahala sa reputasyon ng module. I'll do my best. Bumalik si Gabriel sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay kumakabog. Naghihintay. Isang oras lamang ang lumipas nang tumunog ang kanyang email. Isang notification mula kay Isabela Cruz. Subject, Module 7B. Resolved na ramdaman ni Gabriel ang paglamig ng kanyang dugo. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Nakalakip dito ang isang file na naglalaman ng revised code. Binuksan niya ang file. Ang kanyang mga mata, na sanay na sa pagbabasa ng libu-libong linya ng code, ay mabilis na sinuri ang mga pagbabago. At siya ay natigilan. Hindi lang inayos ni Isabela ang error. Binago niya ang buong istruktura ng code. Mas malinis ito, mas maikli, at 10 beses na mas mahusay kaysa sa orihinal. Ang solusyon ay hindi lamang magaling. Ito ay henyo. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa dulo ng code, may isang particular na signature sa pagsulat ng algorithm. Isang paraan ng pag-ayos ng variables na tanging isang tao lang ang gumagawa. Isang estilo na kasing personal ng isang sulat kamay. Isang estilong pagmamay-ari ni Amelia Reyes. Napatingin si Gabriel sa screen. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang email ay naroon. Ang code ay gumagana. Ngunit ang kanyang isipan ay sumisigaw ng isang salita. Imposible. Sino ka? Sino ka talaga, Isabela Cruz? Ang gabi ay isang kakampi. Sa ilalim ng dilim, ang bawat anino ay nagiging isang posibleng taguan at ang katahimikan ay nagiging isang kumot na bumabalot sa mga lihim na gawain. Para kay Isabela, ang opisina ng Montenegro Corporation ay nag-iiba ng anyo kapag wala ng tao. Ang mga pasilyong puno ng abalang empleyado sa umaga ay nagiging mahahabang daanan ng pangamba sa gabi. Ang bawat pag-click ng kanyang mouse at pag-type sa keyboard ay parang putok ng baril sa katahimikan. Ito ang kanyang bagong ritual. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, mananatili siya sa opisina, magpapanggap na nag-overtime,
Ngunit ang tunay niyang ginagawa ay mas mapanganib. Gamit ang access na ibinigay sa kanya, isa-isa niyang tinataniman ng backdoors ang server ng kumpanya. Mga lihim na daanan kung saan maaari niyang makuha ang data na kailangan niya nang hindi napapansin. Ang layunin niya, hanapin ang katibayan ng money laundering na matagal na niyang pinaghihinala ang ginagawa ni Gabriel. Alam niya kung paano ito gumagana. Siya, higit kaninuman, ang nakakaalam sa mga kahinaan ng sistemang siya mismo ang lumikha. Sa gabing iyon, malapit na niyang matapos ang pag-install ng huling data gathering program. Ang kailangan na lang ay i-copy ang isang particular na ledger file mula sa personal server ni Gabriel. Isang napakadelikadong hakbang. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang at magti-trigger ang security alert. Habang naghihintay na matapos ang file transfer, ang kanyang mga mata ay napako sa progress bar. 90%, 90%. Biglang bumukas ang salaming pinto ng kanilang departamento. Nanigas si Isabela sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Mula sa kanyang pwesto, hindi niya makita kung sino yon. Ngunit ang tunog ng mga yapak na papalapit ay hindi maikakaila. Mabilis niyang pinindot ang emergency hotkey na in-program niya. Isang galaw na agad na nagtago sa lahat ng kanyang ginagawa at naglabas ng isang pekeng spreadsheet sa screen. Ngunit huli na ang lahat para makatayo at umalis. Ang tanging nagawa niya ay mabilis na yumuko at magtago sa ilalim ng kanyang mesa, kasabay ng pagdarasal na sana'y hindi siya mapansin. Ang mga yapak ay huminto malapit sa kanyang desk. Narinig niya ang isang pamilyar na buntong hininga ng pagod at pagkabigo. Si Gabriel, naamoy niya ang pabango nito, ang parehong amoy na minsan niyang hinahanap-hanap, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kasuklaman. Narinig niya ang pag-upo nito sa sarili nitong opisina na ilang metro lang ang layo mula sa kanya. May mga binagsak itong papeles sa lamesa. Narinig niya ang mahinang pagmura nito. Problema na naman siguro sa proyekto walang hanggan. Nakatago sa ilalim ng mesa, pinipigilan ni Isabela ang kanyang paghinga. Ang bawat segundo ay parang isang oras. 5 minuto, 10 minuto, hindi pa rin umaalis si Gabriel hanggang sa narinig niya ang tunog ng pag-ring ng telepono nito. Ma? Yes, gabi na. Hindi, nandito pa ako sa opisina. May inaasikaso lang. Oo, tungkol pa rin sa sistema. Hindi ko alam Ma. Parang may mali. Parang sinasabotahe tayo mula sa loob. Nagpatuloy ang pag-uusap. Ngunit ang isip ni Isabela ay lumilipad na. Kailangan niyang makaalis. Nang sa wakas ay ibinaba na ni Gabriel ang telepono at tumayo para kumuha ng kape, nakita ni Isabela ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan at walang ingay, gumapang siya papalabas sa ilalim ng mesa. Sa isang mabilis, ngunit maingat na kilos, kinuha niya ang kanyang bag kung saan nakatago ang USB drive na naglalaman ng mga nakaw na file at tahimik na lumabas ng opisina. Hindi siya huminga ng maluwag hanggang sa makasakay siya sa elevator. Ang kanilang tagpuan, ang rooftop ng isang lumang gusali sa kabilang kanto. Doon, naghihintay si Rafael. Nakuha mo? Iyon agad ang tanong nito pagkakita sa kanya. Tumango si Isabela, ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumitibok dahil sa kaba. Iniabot niya ang USB. Muntik na. Bumalik si Gabriel sa opisina. Napansin ni Rafael ang kanyang panginginig. Napansin din nito ang isang maliit na galos sa kanyang kamay na marahil ay nakuha niya sa pagmamadaling magtago sa ilalim ng mesa. Halika, sabi ni Rafael. Hinila siya palapit sa isang upuan. Kumuha ito ng isang maliit na first aid kit mula sa dala nitong bag. Patingin ang kamay mo. Hindi na kailangan. Galos lang to. Protesta ni Isabela. Ngunit hindi nakinig si Rafael. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Isabela. Ang paghawak nito ay banayad, kabaligtaran ng marahas.
na alaala ng paghawak ni Gabriel. Nilinisan ni Rafael ang sugat gamit ang antiseptic. Napapikit si Isabela sa kaunting hapdi. "Sorry," bulong ni Rafael. Ang kanyang muka ay seryoso habang nilalagyan ng band-aid ang galos. Ang atensyon nito ay ganap na nakatuon sa kanya. Isang uri ng atensyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang matapos ito, hindi nito agad binitawan ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay tila gumagapang sa kanyang buong braso. Nagdudulot ng isang kakaibang kilig na hindi niya inaasahan. "Mas mapanganib ang susunod mong mga hakbang, Isabela," sabi ni Rafael. Ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi si Gabriel ang dapat mong pinakakatakutan. Ang ina niya, si Leticia. Mas matalino siya, mas tuso, at walang hindi gagawin para protektahan ang pangalan ng kanilang pamilya. Tumango si Isabela. Naramdaman niya iyon sa kanilang unang paghaharap. "Mag-iingat ako," sabi niya. Ngunit tiningnan lang siya ni Rafael, ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim. Mas hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. "Hindi sapat ang pag-iingat lang," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mas bumaba, mas personal. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Mag-ingat ka, Isabela. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Mahalaga ka sa akin." Ang mga salitang yon ay tumama kay Isabela nang hindi niya inaasahan. Ang puso niyang matagal nang naging bato dahil sa sakit ay tila biglang nakaramdam ng isang bitak. Isang bitak kung saan sumisilip ang isang sinag ng liwanag na hindi niya alam kung dapat ba niyang tanggapin o katakutan. "Mahalaga ka sa akin." Ang mga salitang yon ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Isabela. Hindi tulad ng isang matamis na melodiya, kundi tulad ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Sa loob ng ilang buwan, si Rafael de Leon ay naging kanyang anino, kanyang tagapagligtas, at kanyang nag-iisang kakampi. Ngunit sino nga ba talaga siya? Ang tiwala ay isang karangyaan na hindi na kayang ibigay ni Isabela. Minsan na siyang nagtiwala ng lubos, at ang naging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Hindi na niya hahayaang maulit iyon. Kinabukasan, habang nasa opisina, ang kanyang mga daliri ay hindi sa code ng proyekto walang hanggan nakatuon. Binuksan niya ang isang secure, encrypted browser na siya lamang ang may access. Oras na para sagutin ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Oras na para alamin ang dahilan sa likod ng maskara ni Dr. Rafael de Leon. Nagsimula siya sa mga simpleng bagay. Public records, medical license database. Ang impormasyon ay payak, Dr. Rafael de Leon, isang brilliant surgeon na may malinis na record. Ngunit sa ilalim ng family background, may isang pangalang nakalista bilang kanyang kapatid na may kasamang salitang deceased. Adrian de Leon, isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Isabela. Isinulat niya ang bagong pangalan sa search bar kasama ang dalawang salita, Montenegro Corporation. At doon ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang unang lumabas ay isang lumang artikulo mula sa isang business journal, 7 taon na ang nakalipas. Ang headline, Montenegro at Innovatech, isang partnership na magbabago sa industriya. Isang partnership sa pagitan ng isang batang Gabriel Montenegro at isang promising tech startup na pinamumunuan ng CEO nitong si Adrian de Leon. Nagpatuloy sa paghuhukay si Isabela. Nakita niya ang mga larawan mula sa launch ng partnership. Si Gabriel, nakangiti at puno ng karisma. At sa tabi nito, si Adrian, isang lalaking may matatalinong mata at ngiti ng isang idealista. Nag-browse pa siya sa mga larawan at sa isang group photo sa likuran ni Adrian, nakatayo ang isang mas batang bersyon ni Rafael. Mas payat, suot ang salamin, ngunit ang parehong seryosong mga mata. Siya nga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang kasunod na artikulo
ay lumabas pagkalipas ng 6 na buwan. Ang partnership ay biglang natapos. Ang Innovatech ay nagsampa ng bankruptcy. Ang mga akusasyon ng stock market manipulation at corporate fraud ay lumutang. Lahat ay nakaturo kay Adrian De Leon. At ang huling artikulo, ang pinakamasakit sa lahat, isang maikling balita mula sa police blotter. Tech CEO Adrian De Leon, natagpo ang patay sa sariling tahanan. Hinihinalang nagpakamatay. Napapahawak si Isabela sa kanyang bibig. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang lahat ng ito, ang lahat ng galit at pagnanais ni Rafael na tulungan siya. Hindi ito dahil sa kabutihang loob. Ito ay personal. Ngunit ang pinakakumatok sa kanyang sistema ay ang detalye sa artikulo tungkol sa fraud. Ang ginamit daw na ebidensya laban kay Adrian ay isang highly sophisticated algorithm na nagawang manipulahin ang merkado nang hindi napapansin. Isang algorithm na kayang hulaan ang paggalaw ng stocks bago pa man ito mangyari. Isang maagang bersyon, isang primitive na bersyon ng proyekto walang hanggan, ang kanyang nilikha, ang kanyang henyo. Ito pala ang sandatang ginamit ni Gabriel para sirain ang buhay ng ibang tao. Matagal bago pa man nito sirain ang sa kanya. Hindi na niya kinailangan pang magbasa. Ang lahat ay malinaw na. Si Rafael ay hindi isang anghel na tagapagligtas. Isa rin siyang biktima na naghahanap ng hustisya. Isang taong naghihintay ng tamang pagkakataon, ng tamang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti. At ang kasangkapang yon ay siya. Nang gabing iyon, sa kanilang tagpuan sa rooftop, ang hangin ay mas malamig kaysa dati. Hindi na naghintay pa si Isabela na magsalita si Rafael. Walang kumusta, walang palitan ng USB. Inilapag niya ang isang tablet sa mesang namamagitan sa kanila. Ang screen ay nagpapakita ng lumang larawan ni na Adrian at ng batang si Rafael. Tinitigan ni Rafael ang larawan. Ang kanyang seryosong mukha ay hindi nagbago. Ngunit nakita ni Isabela ang isang pamilyar na sakit sa mga mata nito. Ang parehong sakit na nakikita niya sa salamin araw-araw. Ito ba ang dahilan? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Malamig na parang yelo. Hindi agad sumagot si Rafael. Tumingin muna ito sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin na nahulog sa lupa. Ang kuya ko, siya ang tunay na henyo, panimula ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Siya ang idealista. Naniwala siya kay Gabriel. Naniwala siya sa kanilang pangarap. Ngunit si Gabriel, ginamit niya ang tiwala ng kapatid ko. Ginamit niya ang isang maagang bersyon ng algorithm mo para mag-transfer ng pondo, para manipulahin ang stocks. At pagkatapos, pinalabas niyang si Adrian ang may kasalanan ng lahat. Kinuwento niya ang lahat. Ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang kahihiyan. Ang gabi kung kailan natagpuan niya ang kanyang kapatid na wala ng buhay. Ang pangako na ginawa niya sa puntod nito. Naghintay ako, Isabela, sabi ni Rafael. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Naghintay ako ng maraming taon. Nag-aral ako, nag-ipon ng ebidensya, pero kulang. Kailangan ko ng isang taong makakapasok sa looban ng Montenegro Corporation, isang taong nakakaintindi sa sistema. At pagkatapos, dumating ka. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon sa kanyang kinatatakutan. Ang kanyang pagliligtas ay hindi isang aksidente. Ito ay isang oportunidad. Ang puso ni Isabela ay nahati. Sa isang banda, naintindihan niya ang sakit ni Rafael. Ngunit sa kabilang banda, ang pakiramdam ng pagiging isang kasangkapan lamang, isang piyesa sa laro ng ibang tao, ay masakit. Isang pag-uulit ng kanyang kasaysayan kay Gabriel, tinitigan niya si Rafael, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nagsabing mahalaga siya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, hindi dahil sa awa,
kundi dahil sa isang bagong uri ng pagtataksil. Ginamit mo lang ba ako para sa paghihiganti mo? Ang tanong ay binitawan niya sa hangin, matalas at direkta. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Isang bakas ng sakit, isang pahiwatig ng pagsisisi, ngunit hindi ito sumagot. Ang katahimikan nito ay mas malakas, mas masakit, at mas nakakabingi kaysa sa anumang oo na maari nitong sabihin. Mayroong isang kasabihan sa mundo ng pagnenegosyo, trust your gut. At ang bituka ni Leticia Montenegro ay sumisigaw sa kanya ng isang salita. Sa tuwing nakikita niya si Isabela Cruz, panganib, hindi ito isang bagay na kaya niyang ipaliwanag gamit ang lohika o datos. Sa papel, si Isabela Cruz ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang kanyang mga kwalifikasyon ay walang kapintasan. Ang kanyang pagganap sa trabaho ay higit pa sa inaasahan. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng iyon, mayroong isang bagay na hindi tama. Si Leticia ay hindi nakarating sa kanyang kinalalagyan dahil sa swerte. Nakarating siya doon dahil sa kanyang abilidad na makita ang mga bitak sa pinakamatibay na pader at amuyin ang kasinungalingan sa pinakamatamis na salita. At kay Isabela, pareho niya itong nararamdaman. Nasa loob siya ng kanyang malawak na opisina kung saan tanaw ang buong skyline ng Bonifacio Global City. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa magandang tanawin. Nakatitig siya sa 201 file ni Isabela Cruz na nasa kanyang mesa. Kinuha niya ang telepono. Isang direktang linya sa kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng security, isang dating koronel ng militar na may utang na loob sa kanya. Reyes? Simula ni Leticia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Isabela Cruz at ang ibig kong sabihin sa lahat ay bawat detalye. Ang ospital kung saan siya ipinanganak, ang eskwelahan na pinasukan niya sa elementarya, ang pangalan ng kanyang unang alagang aso. Lahat. Ayokong may makaligtas kahit isang butil ng buhangin. Masusunod, ma'am, sagot ng nasa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag na yon, ibinalik ni Leticia ang kanyang atensyon sa trabaho. Ngunit ang anino ng pagdududa ay nanatili. Ang pagiging henyo ni Isabela sa proyekto walang hanggan ay hindi normal. Para itong isang musikero na hindi na kailangan pang basahin ng nota dahil siya mismo ang nagsulat ng kanta. Lumipas ang 2 araw. Isang tawag ang natanggap ni Leticia. Ma'am, may problema sa background check, sabi ni Coronel Reyes. Ayon sa birth certificate niya, ipinanganak siya sa St. Jude's Medical Center sa Cebu. Pero nang i-verify namin ang ospital na yon, ay nasunog 15 taon na ang nakalipas. Walang natirang records. Napangiti si Leticia, isang ngangiting malamig at walang kagalakan. Coincidence, sabi niya sa mahinang boses. Ang paboritong salita ng mga sinungaling, magpatuloy ka sa pag-iimbestiga. Ang unang bitak, maliit pero sapat na. Ngayon, kailangan niya itong basagin ng tuluyan. Nang hapong iyon, nagkataong dumaan si Leticia sa R&D department. Nakita niya si Isabela na seryosong nakatutok sa kanyang trabaho. Lumapit siya, dala ang isang ngiting parang sa isang mapagmalasakit na ina. Isabela, iha, bati niya. Kamusta ang trabaho? Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Okay lang po, Mrs. Montenegro. Marami lang pong kailangang ayusin sa sistema. Magalang na sagot ni Isabela. I see, sabi ni Leticia habang inililibot ang kanyang tingin sa desk nito. Pagkatapos ay tila may bigla siyang naalala. Alam mo, bigla kong namiss ang ensaymadang gawa sa lumang panaderya sa kanto ng Bimapa. Paborito iyon ng yumaong manugang ko, si Amelia. Ikaw, iha, pamilyar ka ba doon? Ito ang kanyang patibong. Isang maliit at tila inosenteng tanong. Ang panaderyang iyon ay matagal nang nagsara bago pa man dumating si Isabela sa Maynila, ayon sa kanyang kwento.
Nakita ni Leticia ang isang halos hindi kapansin-pansing pagbabago sa mga mata ni Isabela. Isang saglit na kislap ng alaala, ngunit agad itong nawala, napalitan ng isang blankong ekspresyon. "Pasensya na po, hindi po ako pamilyar," sagot ni Isabela. "Hindi po ako masyadong gala sa lugar na yon." Isang perpektong sagot. Ngunit ang saglit na kislap na yon, hindi iyon nakaligtas sa mga mata ni Leticia. "Sayang naman," sabi ni Leticia, ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. "Well, magtatapos na rin naman ang linggo. Magkakaroon ako ng isang maliit na salo-salo sa bahay sa Sabado, isang hapunan para sa mga executive at ilang mahahalagang empleyado. At syempre, isa ka sa mga inaasahan kong darating. Huwag kang tatanggi." Ang tono niya ay hindi pa anyaya, kundi isang utos na binalot sa formalidad. Makakaasa po kayo," sagot ni Isabela. "Mabuti," sabi ni Leticia bago tumalikod at maglakad paalis. Pagbalik niya sa kanyang opisina, kinuha niya ang listahan ng mga inimbitahan sa hapunan. Tinitigan niya ito at pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang pluma at nagdagdag ng isa pang pangalan sa dulo. Clarissa Sandoval, ang matalik na kaibigan ni Amelia mula pa noong kolehiyo. Isang taong hindi nakadalo sa libing dahil ito'y nasa ibang bansa noon. Isang taong kayang makakilala kay Amelia kahit pa magpalit ito ng mukha o pangalan. Ibinaba ni Leticia ang kanyang pluma. Tumingin siya sa bintana. Sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan. "Tingnan natin, Isabela Cruz," bulong niya sa sarili. "Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang panindigan ang iyong kasinungalingan." Isang malamig at tusong na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ng pusa at daga ay opisyal nang nagsimula. Ang mansyon ng mga Montenegro ay tila isang palasyo mula sa ibang panahon. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan at kapangyarihan. Ngunit para kay Isabela, pagpasok niya sa malalaking pinto nito, pakiramdam niya ay pumasok siya sa kulungan ng isang leon. Isang kulungang pamilyar sa kanya ang bawat rehas. "Mag-ingat ka," ang huling habilin ni Rafael sa kanya bago siya bumaba ng sasakyan. Si Leticia ay parang ahas. Hihintayin kanyang maging kampante bago siya tumuklaw. Ang mga salitang iyon ay umuulit sa kanyang isipan habang tinatanggap niya ang isang baso ng champagne mula sa isang waiter. Ang suot niyang simpleng itim na bestida ay kabaligtaran ng mga kumikinang na alahas ng ibang mga bisita. Gusto niyang magmukhang simple, hindi kapansin-pansin. Ngunit alam niyang sa gabing ito, siya ang sentro ng atensyon ng isang tao. Nakita niya si Leticia sa gitna ng bulwagan, nakikipag-usap sa ibang mga bisita, ang reyna sa kanyang kaharian. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa malayo. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Leticia sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay nangungusap ng ibang bagay, isang hamon. Sinubukan ni Isabela na umiwas, makihalubilo sa ibang mga empleyado na halos hindi niya kilala. Ngunit ang gabi ay tila may sariling plano para sa kanya. "Isabela, iha, halika rito," tawag ni Leticia, ginagamit ang boses na imposible niyang tanggihan. "May ipapakilala ako sa'yo." Walang magawa si Isabela kundi lumapit. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Nakatayo sa tabi ni Leticia ay isang babaeng may pamilyar na mga mata at ngiti. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon, ngunit ang enerhiya nito ay hindi nagbago. "Clarissa, meet Isabela Cruz, ang bago at pinakamagaling nating analyst," sabi ni Leticia. "Isabela, si Clarissa Sandoval, isa sa mga pinakamatagal na kaibigan ng aming pamilya." Clarissa Sandoval, Clau, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid sa ibang ina, ang babaeng kasama niyang umiyak, tumawa, at nangarap. Naramdaman ni Isabela ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang lahat ng alaala, ang kanilang mga college days, ang pagiging abay niya sa kasal nito,
Ang mga gabing nag-iinuman sila habang pinag-uusapan ng buhay. Lahat ay bumalik sa isang iglap. Nice to meet you, Isabella. Bati ni Clarissa. Iniabot ang kamay. Ang ngiti nito ay totoo at palakaibigan. Inabot ni Isabella ang kamay nito. Ang paghawak ay malamig. Ang kanyang sariling kamay ay nanginginig. Nice to meet you too. Sagot niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi siya si Amelia. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Taga saan ka nga ulit, Isabella? Tanong ni Clarissa, sa paraang nag-uumpisa lang ng isang usapan. Ngunit alam ni Isabella na bawat tanong ay isang pagsubok na binabantayan ni Leticia sa gilid. Cebu, sagot niya. Ang kwentong binuo nila ni Rafael. Talaga? Ang ganda doon. Saan sa Cebu? Ang usapan ay naging isang interogasyon na binalot sa pagiging palakaibigan. Bawat tanong ni Clarissa tungkol sa kanyang nakaraan ay sinasagot niya ng may pag-iingat. Ngunit sa bawat sagot, nararamdaman niya ang isang kirot sa kanyang puso. Nagsisinungaling siya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan hanggang sa dumating ang isa pang karakter sa eksena. Well, look who's here, sabi ng isang boses na puno ng sarkasmo. Si Sofia Diaz, nakasuot ng isang pulang bestida na agaw pansin, ay lumapit sa kanila. Hawak-hawak ang braso ni Gabriel na parabang isa itong tropeo. Ang ating star employee. Kinakarir mo talaga ang pagiging paborito, ano? Sofia, please. Saway ni Gabriel, halatang naiilang. Ngumiti lang si Isabella. I'm just doing my job, Miss Diaz. Tiningnan siya ni Sofia mula ulo hanggang paa na may halong inggit at pagdududa. Talaga lang, ha? Bigla itong gumalaw at ang hawak nitong baso ng red wine ay aksidenteng natapon sa itim na bestida ni Isabella. Oh my God, I'm so sorry, sabi ni Sofia. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing kabaligtaran nito. Ang lahat ay napatingin sa kanila. Isang eksena, isang paraan para ipahiya siya. Ngunit hindi nagpatinag si Isabella. Sa halip na magalit o mataranta, kumuha siya ng isang table napkin at mahinahong pinunasan ang mantsa. It's okay, sabi niya. Isang kalmadong ngiti ang nasa kanyang muka habang nakatingin ng diretso kay Sofia. It's just a dress. Hindi naman ito kasing halaga ng integridad o reputasyon. Mas mahirap linisin ang mga yon kapag nadumihan na. Hindi ba? Ang mga salita ay matalas at may dobleng kahulugan. Tumama ito hindi lang kay Sofia, kundi pati na rin kay Gabriel na nakatayo sa tabi nito. Nakita ni Isabella ang pagkagulat sa mukha ni Sofia at ang pag-iwas ng tingin ni Gabriel. Ang ibang mga bisita na nakarinig ay nagbulungan at ang simpatya ay malinaw na nasa panig niya. Nagtagumpay siyang ipahiya ang humihiya sa kanya. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Nang papalapit na ang pagtatapos ng hapunan, lumapit si Leticia sa kanya. Ang matamis ng ngiti ay bumalik sa mukha nito. Magaling kang humarap sa sitwasyon kanina. Iha, sabi nito sa mahinang boses, para silang dalawa lang ang makarinig. Manang-mana ka sa kanya. Hindi sumagot si Isabella. Alam mo, pagpapatuloy ni Leticia, naalala ko tuloy noong bata pa si Amelia. Mayroon siyang alagang pusa. Isang pusang puti na may itim na batik sa mata. Lagi niya itong karga-karga kahit saan. Ang cute-cute. Huminto si Leticia at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang nangiti ay nawala at napalitan ng isang matalim na tingin. Naalala mo ba si Kuting? Ang pangalan. Ang lihim na pangalan na siya lang at ang kanyang pamilya ang nakakaalam. Isang pangalan mula sa isang buhay na matagal na niyang inilibing. Naramdaman ni Isabella ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang laro ay tapos na. Alam na nito. Nahuli na siya. Ang pag-uwi mula sa mansyon ng mga Montenegro ay parang isang mahabang paglalakbay mula sa bibig ng impyerno. Hindi na nagsalita si Isabella.
Ang tanong ni Leticia tungkol kay Kuting ay hindi na nangailangan ng sagot. Ang katahimikan na namagitan sa kanila pagkatapos noon ay isang pag-amin na mas malakas pa sa anumang salita. Alam na niya. At kung alam na ni Leticia ang bawat araw na mananatili siya sa Montenegro Corporation ay parang paglalakad sa isang minahan, isang maling hakbang at sasabog ang lahat. Kinabukasan sa opisina, ang hangin ay mas mabigat, mas mapanganib. Bawat ngiti ng kanyang mga katrabaho ay tila isang pangungutya. Bawat pagdaan ni Gabriel sa kanyang desk ay tila isang pagbabanta. Tanghali, isang email ang pumasok sa kanyang inbox mula kay Leticia Montenegro. Subject, urgent meeting, my office, now. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na yon, ang paghuhukom. Pagpasok niya sa opisina ni Leticia, nadatnan niya itong nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, kalmado, tila isang emperador na magbibigay ng hatol. Walang ibang tao sa silid. "Maupo ka, Isabela," sabi ni Leticia. Ikinumpas ang kamay sa silyang nasa harapan niya. O mas tamang sabihing, "Amelia?" Hindi kumibo si Isabela. Anong silbi ng pagtanggi? Tapos na ang laro. Isang folder ang itinapon ni Leticia sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan itong dumulas at huminto sa mismong harapan ni Isabela. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng lahat. Ang pekeng birth certificate. Ang ulat tungkol sa nasunog na ospital. Isang detalyadong pagsusuri mula sa isang handwriting expert. Pinagkukumpara ang sulat kamay ni Isabela Cruz sa mga lumang dokumento na sinulatan ni Amelia Reyes. Magkatugma. At ang pinakahuli, isang larawan niya habang kausap si Rafael de Leon sa isang rooftop, kuha mula sa isang gusali sa malayo. "Magaling kang magtago, Amelia," sabi ni Leticia. Ang kanyang boses ay malamig. "Pero mas magaling akong maghanap." "Anong kailangan ninyo?" Diretsahang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kabang nararamdaman. "Simple lang," sagot ni Leticia. "Nawawala na ang pasensya ng anak ko sa mga problema ng proyekto walang hanggan. Kaya napagdesisyonan niyang gawin ang isang malaking hakbang. Magkakaroon siya ng isang live demonstration at press conference sa Biyernes. Isang paraan para makuha ang tiwala ng mga bagong investor at isalba ang pangalan ng kumpanya." Naintindihan agad ni Isabela. Isang sugal. Isang desperadong hakbang para takpan ang mga butas ng isang papalubog na barko. At alam niyang ang paglulunsad ng sistema sa kasalukuyan nitong estado ay isang garantisadong kapahamakan, isang kapahamakang siya mismo ang nagtanim. "At anong kinalaman ko dyan?" tanong ni Isabela. "Ikaw ang mag-aayos nito," utos ni Leticia. "Gagawin mong perpekto ang sistema bago ang Biyernes. Pagkatapos ng press conference, aalis ka. Mawawala ka na parang bula. At hinding-hindi ka na magpapakita pa." Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Isabela. Isang tawang walang saya, puno ng kapaitan. "At bakit ko gagawin iyon?" Tumayo si Leticia. Lumakad ito papunta sa bintana. Tinitigan ang syudad sa ibaba, bago muling humarap sa kanya. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng anumang pagkukunwari. Ito ang tunay na Leticia Montenegro. Walang awa at makapangyarihan. Dahil kung hindi mo gagawin, sisirain ko hindi lang ikaw. Sisirain ko rin ang doktor mong si Rafael de Leon. Ibinagsak ni Leticia ang isa pang set ng mga larawan sa mesa. Mga larawan ni Rafael na nag-aabot ng sobre sa isang empleyado ng City Hall. Mga dokumento tungkol sa pagkamatay ni Adrian de Leon. "Hindi mahirap gumawa ng kwento, Amelia," sabi ni Leticia. "Isang kwento tungkol sa isang doktor na pineke ang pagkamatay ng isang babae. Isang doktor na may matinding galit sa aming pamilya dahil sa pagpapakamatay ng kanyang kapatid. Isang doktor na ginamit ang babaeng ito para magtanim ng mali siya sa aming sistema, para pabagsakin kami. Isang kwento ng sabotahe at personal na paghihiganti.
Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng pulis? Ang isang respetadong pamilya o ang isang doktor na may madilim na nakaraan at isang babaeng dapat ay patay na? Bawat salita ay isang pako na bumaon sa puso ni Isabela. Tama si Leticia. Sa isang iglap, siya at si Rafael ay magiging mga kriminal. Ang kanyang paghihiganti ay magiging isang kaso ng sabotahe. Ang hustisya para kay Adrian ay mananatiling isang panaginip. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang isinakripisyo, lahat ay guguho. Mayroon kang 2 araw, sabi ni Leticia. Bumalik sa kanyang upuan. Kumuha ito ng isang sobre mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa ibabaw ng mga papeles. Eto, isang first class na tiket papuntang Zurich. Bukas ng gabi ang lipad at sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay kung saan hinding-hindi na kita makikita. Isang ultimatum. Isang hatol. Umalis ka. Ngayon din, sabi ni Leticia. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. O haharapin ninyong dalawa ang impyerno. Lumabas si Isabela sa opisina ni Leticia na parang isang kaluluwang nilisan ng katawan. Hindi niya namalayan ang kanyang paglalakad pabalik sa kanyang apartment. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng kanyang sala. Sa isang kamay, hawak niya ang plane ticket, ang kanyang ticket palabas, ang kanyang pagkakataong tumakas. Sa kabilang banda, ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagring. Si Rafael. Tumatawag ng paulit-ulit. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na dating nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngunit ngayon ay tila mga rehas ng isang malaking kulungan. Wala na siyang mapupuntahan. Kung aalis siya, talo siya. Si Gabriel at Leticia ang mananalo. Kung mananatili siya, hindi lang siya ang masisira. Madadamay niya ang nag-iisang taong nagligtas sa kanya. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang babaeng matapang na pumasok sa teritoryo ng kaaway ay biglang nawala. Ang natira ay si Amelia, ang babaeng nasaktan, at ngayon ay nasa bingit ng tuluyang pagkasira. Talo na siya. Talo na silang dalawa. Biyernes, ang araw ng paghuhukom. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga mamamahayag, investor, at mga maimpluwensyang tao sa mundo ng teknolohiya at pananalapi. Ang entablado ay maliwanag, nakatutok sa isang malaking screen kung saan nakasulat ang mga salitang Proyekto Walang Hanggan, ang kinabukasan, ngayon. Sa backstage, pinupunasan ni Gabriel Montenegro ang pawis sa kanyang noo. Ito na ang pinakamalaking araw ng kanyang karera. Ang araw kung saan, sa wakas, ay mapapatunayan niya sa lahat na siya at hindi ang anino ng kanyang yumaong asawa, ang tunay na henyo. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong niya sa kanyang technical head. Yes, sir. The system is stable. Perfect, in fact. Sagot nito. Sa nakalipas na 2 araw, lahat ng problema sa sistema ay himalang naglaho. Naging mas mabilis at mas tumpak pa ito kaysa dati. Tumingin si Gabriel sa kanyang ina na nakatayo sa isang sulok, may kausap sa telepono. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumango si Leticia, isang senyales na nagsasabing lahat ay nasa ayos. Ang ibig sabihin noon, ang problema, si Amelia, ay dapat na nasa eroplano na ngayon, papalayo sa kanilang buhay. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Gabriel. Sa wakas, malaya na siya. Nagsimula ang programa. Ipinakilala si Gabriel bilang the visionary mind behind Project Walang Hanggan. Umakyat siya sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Nagsimula siya sa kanyang talumpati, puno ng mga salitang hango sa mga lumang speech ni Amelia. Ngunit binigkas na para bang sa kanya. Ang proyekto Walang Hanggan ay hindi lamang isang algorithm, deklara niya. Ito ay isang pangako ng isang mas matatag na ekonomiya, isang mas matalinong paraan ng pamumuhunan,
at isang kinabukasang walang takot. Habang nagsasalita siya, ang mga pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng simpleng itim na damit, ang kanyang buhok ay nakapusod, at ang kanyang paglakad ay may bigat at determinasyon. Hindi siya tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado. Si Isabela Cruz. Ang mga bulungan ay nagsimula. Napansin siya ni Leticia at ang kanyang kalmadong mukha ay biglang nagpakita ng pagkabigla at galit. Nag-signal siya sa security, ngunit huli na. Nakita na siya ng lahat. Napansin din siya ni Gabriel. Natigilan siya sa gitna ng kanyang talumpati. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Anong ginagawa niya rito? Bulong niya sa sarili. Nagpatuloy sa paglalakad si Isabela. Bawat hakbang niya ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng kasinungalingan na binuo ng mga Montenegro. Sa isang sulok ng technical booth, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng hotel staff ang nag-aayos ng mga kable. Nang makita niya si Isabela, itinaas nito ang kanyang ulo. Si Rafael, isang maliit na tango lang ang ibinigay niya kay Isabela. Isang tango na nagsasabing, "Handa na ako." Naalala ni Isabela ang pag-uusap nila kagabi. Hindi niya sinagot ang mga tawag ni Rafael. Sa halip, pinuntahan niya ito. "Kung tatakas ako, sila ang panalo," sabi niya kay Rafael. "Kung lalaban ako at mabibigo, pareho tayong talo. Pero kung lalaban tayo ng sabay, may 1% tayong tsansa." At sa 1% yun sila kumapit. At ngayon, sabi ni Gabriel, pilit ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. "Para patunayan sa inyo ang kapangyarihan ng aming sistema, magsasagawa kami ng isang live demonstration." Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang malaking screen sa likod niya ay dapat na magpakita ng user interface ng walang hanggan. Ngunit hindi iyon ang lumabas. Sa halip, ang lumabas ay isang komplikadong network ng mga bank account, mga offshore accounts sa Cayman Islands, sa Switzerland, mga pangalan ng mga shell corporation, at mga petsa ng transaksyon na tumutugma sa bawat malaking pagbagsak at pagtaas ng stock market sa nakalipas na 5 taon. Isang mapa ng money laundering. Ang lahat sa ballroom ay natigilan. Ang mga kamera ng media ay mabilis na nag-zoom in sa screen. Anong nangyayari?" Sigaw ni Gabriel sa kanyang team sa pamamagitan ng earpiece. "Alisin niyo yan!" Ngunit huli na. Ang sistema ay wala na sa kanilang kontrol. Mula sa technical booth, pinindot ni Rafael ang enter. Ang screen ay nagbago. Ngayon naman ay nagpapakita ito ng mga internal email. Mga email sa pagitan ni Gabriel at ng kanyang mga abogado, pinag-uusapan kung paano i-frame si Adrian De Leon. Mga email mula kay Leticia, nag-uutos na patahimikin ang mga posibleng testigo. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa silid. "Sinungaling!" Sigaw ng isang matandang lalaki mula sa audience. Ang ama ni Adrian De Leon. At pagkatapos, ang huling pag-atake. Isang audio file ang biglang tumugtog sa malalakas na speaker ng ballroom. Isang lumang recording na nahanap ni Rafael sa mga gamit ng kanyang kapatid. Ang boses ni Leticia mula sa isang pag-uusap maraming taon na ang nakalipas. "Wala akong pakialam sa pamilya Reyes. Ang kailangan ko ay ang prototype ng kanilang teknolohiya. Gawin mo ang lahat para makuha iyon, kahit pa ibagsak mo ang kanilang kumpanya. Ang katibayan ng kanilang pinakaunang kasalanan, ang pagbagsak ng pamilya ni Amelia. Nasa gitna na ng pasilyo si Isabela ngayon. Nakatayo. Nakatingin ng diretso kay Gabriel. Hindi na siya nagtatago sa likod ng pangalang Isabela Cruz. Sa mga mata ng lahat, siya si Amelia Reyes, bumangon mula sa mga patay para singilin ang isang utang. Si Gabriel ay napaluhod sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot. Ang kanyang mundo, ang kanyang mga kasinungalingan, ay gumuho sa harap niya.
sa harap ng buong mundo. Si Leticia naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay putlang-putla, tila isang estatwang gawa sa asin. Kasabay ng pagbagsak ni Gabriel, ang mga pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit hindi na mga bisita ang pumasok, mga pulis. Dumiretso sila sa entablado. Ang huling paglaban ay tapos na. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Montenegro ay hindi isang lindol na biglaan at marahas. Ito ay parang isang gusaling unti-unting gumuho. Unang bumagsak ang isang pader, sinundan ng haligi, hanggang sa ang buong istruktura ay naging alikabok na lamang. Ang mga sumunod na araw ay puno ng ingay. Ang balita tungkol sa Montenegro scandal ay nasa lahat ng telebisyon, dyaryo, at social media. Ang pagbabalik ni Amelia Reyes mula sa mga patay ay naging isang alamat. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Isabela o Amelia, depende sa kung sino ang tatanungin, ay piniling manahimik. Nasa loob ng interrogation room, nakaupo si Gabriel Montenegro. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang aroganteng tindig. Ang natira ay isang lalaking pagod, talunan, at pinaliligiran ng mga pader ng kanyang sariling kasalanan. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang bawat piraso ng basag na salamin ay sumasalamin sa kanyang mga pagkakamali. Ang pinto ay bumukas. Isang pulis ang pumasok. Kasunod, ang isang babae. Si Isabela. Mayroon kang 10 minuto? Sabi ng pulis bago sila iwanang dalawa. Isang makapal na salamin ang namamagitan sa kanila. Tinitigan ni Gabriel ang babae sa kabilang panig ng salamin. Ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Ang babaeng siya mismo ang pumatay. Hindi sa pisikal, kundi sa lahat ng iba pang paraan. Amelia, bulong niya. Ang kanyang boses ay paos. Buhay ka. Hindi sumagot si Isabela. Wala nang emosyon sa kanyang mukha. Wala nang galit. Wala nang sakit. Isang blangkong katahimikan lamang. Amelia, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Gabriel, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Alam kong nagkamali ako. Nabulag ako sa ambisyon, sa inggit. Pero maniwala ka, minahal kita. Isang maliit at mapait na ngangiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Talaga, Gabriel? Kailan? Minahal mo ba ako noong ginagamit mo ang utak ko para sa mga illegal mong transaksyon? Minahal mo ba ako noong pinili mong iligtas si Sofia sa halip na ako? O minahal mo ba ako noong tinawag mo akong problema habang nag-aagaw buhay ako? Bawat tanong ay parang isang sampal. Bawat salita ay isang katotohanang hindi kayang itanggi ni Gabriel. Hindi ko sinasadya. Depensa niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Natakot ako. Palagi akong nasa anino mo, Amelia. Ikaw ang magaling. Ikaw ang henyo. Ako. Ako lang ang asawa mo. Gusto ko lang maramdaman na may halaga rin ako. May halaga ka sana, sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig at matatag. May halaga ka sana kung pinili mong maging partner ko sa halip na kalaban ko. May halaga ka sana kung pinili mo ang katapatan sa halip na kataksilan. Yumuko si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Si Mama, siya ang may plano ng lahat. Siya ang nagtulak sa akin. Huwag mong gamitin ang ina mo bilang dahilan, putol ni Isabela. Pareho kayong may kasalanan. Pareho kayong ganid sa kapangyarihan. At pareho kayong magbabayad para doon. Tulungan mo ako, Amelia. Please. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Sabihin mo sa kanila, sabihin mong nagsisisi na ako. Sabihin mong, mahal pa rin kita. Tinitigan siya ni Isabela sa huling pagkakataon. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Gabriel na minahal niya. Isa na lamang itong basag na refleksyon ng nakaraan. Tumayo siya. Hindi ako naparito para magpatawad, Gabriel, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay pinal.
at malinaw. Narito ako para tapusin ang lahat. Tumalikod siya at naglakad papalabas. Hindi na muling lumingon. Iniwan niya si Gabriel na humahagulgol, isang hari na nawalan ng kaharian, isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kagagawan. Paglabas niya ng police station, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa di kalayuan, nakasandal sa isang kotse, naghihintay si Rafael. Wala itong sinabi. Hindi ito nagtanong kung kamusta siya o kung anong nangyari sa loob. Lumapit lang ito sa kanya. Hinubad nito ang suot nitong itim na jacket at maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang simpleng kilos na nagsasabi ng lahat. Naramdaman ni Isabela ang init mula sa jacket. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila unti-unting gumaan. Tumingin siya kay Rafael na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at pag-aalaga. Tapos na, bulong ni Isabela na para bang sinasabi niya iyon sa kanyang sarili. Tumango si Rafael. Ngumiti ito ng bahagya, isang nangiting umabot hanggang sa mga mata nito. Ngayong tapos na ang lahat, mahinang tanong ni Rafael, handa ka na bang maging malaya? Ang tanong ay nanatili sa hangin, kasabay ng pangako ng isang bagong umaga. 6 na buwan nang lumipas, ang ingay ng Montenegro scandal ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ngunit para sa isang babae, ang pag-ikot ng kanyang mundo ay nagsimula pa lamang muli. Isang umaga, nakatayo siya sa harap ng isang puntod. Ang lapida ay simple, gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan, Amelia Reyes, at sa ilalim, isang maikling parirala. Isang matalinong isip, isang pusong nagmahal. Hindi na si Isabela Cruz ang babaeng nakatayo roon, ngunit hindi na rin siya si Amelia Reyes. Siya na ngayon ay isang taong nasa pagitan ng dalawang pagkakakilanlan. Hinahanap ang kanyang tunay na sarili. Inilapag niya ang isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw ng damo. Paalam, Amelia, bulong niya, hindi sa lapida, kundi sa babaeng minsan ay naging siya. Salamat sa iyong lakas. Salamat sa iyong talino. Patawad kung hinayaan kitang masaktan ng lubos. Pwede ka nang magpahinga. Isang hangin ang umihip, tila isang sagot, isang pagtanggap. Sa unang pagkakataon, ang pagdalaw niya sa sarili niyang puntod ay hindi nagdulot ng pait, kundi ng kapayapaan. Ito na ang huling pagpapaalam. Tumalikod siya at naglakad paalis. Hindi na muling lumingon. Sa kasalukuyan, pinili niyang mamuhay ng simple. Ang Montenegro Corporation ay na-dissolve. Ang proyekto walang hanggan, ang kanyang obra maestra na naging sanhi ng kanyang kaligayahan at kalungkutan, ay isinuko niya sa gobyerno para gamitin sa kapakanan ng publiko. Hindi na siya bumalik sa mundo ng korporasyon. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino sa ibang paraan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang whiteboard sa isang maliit na co-working space sa Quezon City. Ang kaharap niya ay isang grupo ng mga estudyanteng puno ng pangarap at enerhiya. Tinutulungan niya silang buuin ang kanilang sariling tech startup, isang app na makakatulong sa mga maliliit na magsasaka. Ang pinakamahalagang bahagi ng anumang sistema, paliwanag niya sa kanila, ay ang integridad. Hindi ang bilis, hindi ang pagiging komplikado, kundi ang tiwala. Ang tiwalang hindi ito manloloko, hindi ito mananakit. Habang nagsasalita siya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, walang halong pagkukunwari at puno ng bagong sigla. Dito niya natagpuan ang kanyang bagong layunin, hindi sa pagbuo ng mga komplikadong algorithm, kundi sa pagtulong sa pagbuo ng mga pangarap. Pagkatapos ng kanyang session, lumabas siya ng gusali.
Isang pamilyar na kotse ang naghihintay sa kanya sa labas. Nakasandal dito si Rafael, suot ang isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay mas magaan na ngayon, malayo sa seryosong doktor na una niyang nakilala. Kamusta ang mga bagong henyo? Tanong ni Rafael habang pinagbubuksan siya ng pinto. Puno ng potensyal, sagot niya. At wala pang bahid ng kasakiman ng mundo. Nagmaneho sila palayo sa ingay ng syudad. Ang kanilang destinasyon, isang tahimik na beach sa Batangas kung saan ang tunog lamang ng mga alon at hangin ang maririnig. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng mga alon. Matagal silang hindi nagsalita. Kapwa ninanamnam ang katahimikan at ang kapayapaan na matagal nilang inasam. Naisip mo na ba kung anong pangalan ang gagamitin mo? Basag ni Rafael sa katahimikan. Tumingin siya sa kulay kahel na kalangitan. Hindi ko pa alam. Si Amelia ay isang alaala. Si Isabella ay isang kasangkapan. Siguro oras na para gumawa ng bago. May ideya ako, sabi ni Rafael. Ano? Liwayway, sabi nito. Dahil ikaw ang bukang liwayway pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Ang paghihiganti ay tapos na, sabi ni Rafael. Ang hustisya para sa kapatid ko ay nakamit na. Ang nakaraan ay nasa likod na natin. Oo, mahina niyang sagot. Ngayon, ang tanong na lang ay kung anong nasa hinaharap. Pagpapatuloy ni Rafael, kinuha nito ang kanyang dalawang kamay. Ang paghawak ay mainit at puno ng katiyakan. At sa hinaharap na yon, gusto sana kitang makasama. Hindi bilang mga kakampi sa isang laban, kundi bilang dalawang taong sabay nahaharap sa bawat bagong umaga. Hindi ito isang tanong na nangangailangan ng sagot na oo o hindi. Ito ay isang alok, isang paanyaya. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Rafael. Tumingin silang dalawa sa papalubog na araw. Sa huling sinag nito, bago ito tuluyang lamunin ng gabi. Ngunit hindi na sila natatakot sa dilim. Dahil alam nilang pagkatapos ng bawat gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. At sa pagkakataong ito, sabay na nila itong sasalubungin. Ang kanilang paglalakbay, ang tunay nilang kwento, ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa pagtatapos ng kwento ni Amelia, na muling isinilang bilang Isabella, natunghayan natin na ang tunay na hustisya ay hindi laging nagmumula sa paghihiganti, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan at piliing maghilom. Ang mga kasinungalingan ay maaaring tumagal ng ilang taon, ngunit darating ang sandaling mabubunyag ang lahat at ang mga gumawa ng kasamaan ay haharap sa bunga ng kanilang mga desisyon. Sa kabilang banda, ang mga piniling manatiling tapat sa sarili at sa prinsipyo ay may pagkakataong magsimulang muli. Mas malaya, mas buo. Ang kwentong ito ay paalala na ang kapangyarihan at kasakiman ay may hangganan, ngunit ang dignidad at konsensya ay walang kapantay. Ikaw, naniniwala ka ba na mas matamis ang hustisyang tahimik kaysa sa paghihiganting maingay? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amelia, pipiliin mo rin bang magpatawad at magpatuloy? Bilang may-ari ng channel na ito, mahalaga sa amin ang inyong damdamin. Kumusta ka ngayon? May kwento ka bang nais ibahagi? O aral na tumatak sa puso mo? Isulat mo sa comments, binabasa, at pinapahalagahan namin kayo. Kayo, 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 kayo.